Sana nakikita nyo yung ayungin sa ibabaw. Gaano karami. Ayan o. Sana nakikita nyo, no? Okay. Iniwanan ko na muna si Dan Fogelberg doon, mga farmer. Kasi pakain muna tayo na isda. Longer than daw eh. Ayan, ang ganda ng araw. Ay, napakasarap. Shoutout pala kay pinakita sa akin yung picture ni Brother Big Ben sa Alaska. Sabi ko, brother, hindi ko kayang tumira sa ganyang lugar. I can't live without sun. Alam nyo, iba talaga yung may sikat ng araw. Kahit mainit, mas gusto ko pa rin kesa yung malamig talaga. So ayun po mga ka-farmer, lalo na yung ganito, oh. Ang ganda, diba? Oh, ganda ng sikat ng araw. Kaya ako hindi na pumuputi eh. Pero maputi po talaga ako. Ayan, kita nyo yung marka sa aking kaya lang talagang syempre nasa arawan lagi. So ayan, mukhang active na yung ating silipin muna natin. Sigurado may ulang po ito dahil may tubig na umaagos ngayon. Dahil tayo maingay. Umulan kagabi, mukhang may tubig to. Ay. Wala ang mga ulang. Laki na po ng binaba, oh. Tingnan nyo yung guhit na yan. Hanggang dito yan. Ayan. Ito itong mas lighter color. Yan po yung pinaka maximum. So ayun, oh. Kita nyo? Yan na po yung binaba. Yung mga isda, alam na nila. Oh, ayun, oh, lolusot na sila, oh. Ayan. Lalabas sila. So nothing to worry na matrap sila diyan. Pakain muna tayo. Maaga ang kantahan kina Brother Froilan Halili. Oh, ayan brother, kumusta ka? Ganda ng panahon ngayon. Bagay, nasa magandang panahon ka din pala. Ayun, shoutout pala kina ate Alicia Felix. Kasi tawag dito, bumisita po sila kahapon. Sa ano pala sila nakagaling? Sa American Samoa. Ang ganda din daw ng klima doon. Siguradong mas maganda diyan kumpara sa dito dahil diyan walang buhaya. Dito ang daming buhaya. Ayan, oh. Pakain muna tayo ng ating mga isda. Grabe ang nakita nyo? Duckweed, no? So magandang senyales. Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin hindi tayo nauubusan ng natural food. Kung napansin nyo dati nung nag-alaga tayo ng kabagay, marami po yun, black tilapia, yung duckweed, nung pa 3-4 months na naubos na. Eto tuloy-tuloy. So ang sekreto pala mga ka-farmer, para hindi kayo maubusan ng duckweed, magkangkong kayo. Kasi tumatago yung duckweed sa kangkong. So hindi na uubusan, nag-aano pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang kumbaga nakakapag-reproduce pa rin sila. So hindi sila nauubos. Yun pala ang sekreto mga ka-farmer. Ayan, sa mga ayaw maubusan ng duckweed sa pond, lalong-lalo na kung panglibangan po, huwag kayong magre-rely sa feeds. Yung pitik-pitik lang, may feeds kayo, papitik-pitik lang ng feeds, pwede po kayong ano ba ang tawag dito? Sana pumasok na yung aking mga kalapate, mga farm. Na-distract na naman ako. Pwede kayong magkangkong. Ayan, kagaya ng ginagawa natin. So ito naman po ay, ang plano ko dito is libangan turn into profit.
Tama ba yung pagkakasabi ko? Libangan po na gagawin nating pagkakakitaan, parang gano'n, no? Magiging profit pa rin yung ating libangan, kasi ihahain po natin ito, yung laman nito doon sa ating kainan. So yung ating munting lechon house ay magkakaroon ng pag-aaralan namin. Makalipat na po tayo ng yung kitchen natin, hindi na po makalipat, luluwagan na lang natin yun at aayusin natin, ano natin according to to standards na rin, para at least maganda na talaga. Kasi nga yun ng kitchen ay trial and error lang po yun kumbaga trial lang pala, hindi error, trial lang mga farmer, trial lang po yung kitchen na yun. Kung ano nyo naman, nakita nyo naman po, ano lang yun, yun po ay kulungan lang ng baboy na hindi natuloy. Tapos yung box mismo na yon, yung kwadrado na yon, yun na lang po ang dinugtong namin, and then ginawa naming kusina. So parang pinilit talaga namin pwede na to, makagalaw ka dito, maglagay ka ng ganito, magganyan. So as time goes by, kita nyo naman po, medyo sabi ko nga, thankful ako sa nangyayari sa ating munting negosyo, na hindi lang po para sa amin talaga. Marami po ang natutulungan, at thank you. Kahapon nga tuwa ako dahil naka 11,000 plus din po ang tip nila kahapon. Ayun, maraming salamat po. Hindi ko na po babanggitin kung sino yung mga nagbigay, alam nyo na kung sino yun, at maraming salamat po talaga. Talagang tuwang-tuwa po yung ating team. Yan. So yung tip nila nakaabot ng 11 isang araw. So nakakatuwa kasi malaking tulong po. So ayun, malagyan natin ng ito, yung tilapia, kasi may mga naghahanap ng unti-untiin lang po natin, malay natin makaluwag po yung kitchen natin, magkakaroon tayo ng idea kung kayang isingit. Kasi ako, ayoko po kasing yakapin lahat talaga, mahirap sa kainan, mahirap yakapin yung ganito, maglagay tayo ng ganyan, maglagay tayo ng ganito, dapat may ganito. Hindi po pwede. Dapat slowly lang, pag-aaralan muna natin kung feasible ba, di ba? Baka mamaya ang dami mong putahing linagay niyan, yung isa ma-order lang ng isang one piece, one order, tapos di ba, ang dami mong yung mga ganun ba. So kailangan po namin timbangin din, hindi tapos kaya ba ng tao, ilan yung taong maggagawa, di ba? Hindi po pwede yung ganun. Dapat medyo naka-align tayo sa sistema na kung kaya ba namin. Yun po yung pinaka So ito namang tilapia, may plano na rin naman po ako, mabilis lang naman. So pagka nakaluwag na tayo ng kitchen, kayang isingit po ito. So ayun po ang ating plano. May isda na dalawang kalapati. Gusto nang pumasok ng isa. Dalawa yan na breeder na nakawala kasi natumba yung pintuan. Nakahalo sa flyers. Ngayon, tawag dito, nakahalo sa flyers. Ngayon, nung nagpara-ronda ako, hindi ko napansin. Ngayon, sumabay sila. Ayan, mga farmer, pakain tayo. Umulan, tingnan natin kung gaano kataas yung ilang millimeter ba. Ayan po yung ulan kahapon, pero may sa ilalim ng puno, kaya konti lang. Pero kung marami to. Ayan. So underwater tayo ngayon, sisilip tayo sa ating mga alaga underwater. Ayan. Halos isang timba na po ang pinakakain ko ngayon. Mix na, meron pa rin naman po kasi tayong pre-starter para sa mga ayungin, kasi nahihirapan silang isubo yung grower, mga farmer maliit. Pero tayo naman, yung tilapia, kailangan grower na. Ito na naman yung mga motor na hinahabol si kamatayan. Sige. Dito marami din po ang nag-aabang, kaya dami-damihan din natin. At least yung mga naandito, naandyan sa ilalim, pupunta na po yan. Ayan, maya-maya 9:15. So medyo active na yan, kaya lang sabi ko nga,
busugis. Pero pag may lumitaw na yan at may nag-umpisa ng dire-diretso na yan. Pero doon sigurado ano na tayo, sasalubungin tayo doon. Ayan, wala. Talagang busog po ang ating mga tilapia, no? Okay pa rin dahil ayan, tingnan nyo, hindi nila pinapansin yung pagkain. Dami kasing takwid. Plus yung, alam nyo ba kung gaano kahaba yung yan mga ka-farmer? Yung ugat po ng kangkong na yan, pag umilalim ka, siguro nasa mga 1 foot, more than siguro mga 30 inches yan, mga isang ruler ang haba niyan, nakalaylay sa tapos siyempre kinakapitan po yan ng mga lumot, di ba? Kaya ang dami nilang pagkain, tuloy-tuloy nilang tinutuka-tuka yan. Wala pero kasi alam niyo na, mabibisi na tayo. Ayun meron ng pumipitik-pitik. So mabibisi na tayo sa ating kainan. Sabi ko pasyal na lang muna ako doon at makagawa ng isa pang video sa tilapia. Marami naman kasing nag-aabang dyan, mga gusto lang manood, kagaya ni Brother Kenneth Sanchez na nagtatanong sa akin kung yung bang pinakamalaki ilang buwan pa daw bago ma-reach yung target size. Ako ang tansya ko mga 3 to 4 months pa, brother, 3 months, mga ganon. Pwede nang pagtiyagaan. So titingnan natin, updated naman tayo, God willing, sana mas mabilis. Pero sa tingin ko kakailanganin ng mga 8 months siguro yan, 7 to 8 months old para natin mapaabot yung target natin na 800 grams. Mas maganda kung 1 kilo. Yan na ang sarap ng araw. Ang sarap ng araw mga ka-farmer. Dito kumuha si Papa yan pala ng linagay namin sa munggo ng isang araw. Ayan, ang ganda na ng ating parang medyo natapangan ko yung brudan medyo na may konting wala naman. Ayan. Oy, kumusta na kayo? Sarap ng ganda ng sikat ng araw mga. Para kang nasa, alam mo yung summertime ng Norway. Ayan. Summertime ng Norway. Yun ang mga ayungin. Ang dami na. So kailangan ko yatang maglagay ng Insta Organic or Atovi mga ka-farmer para gumanda ang ating tubig. Medyo nagda-dark siya, medyo parang hindi, kulang sa natural food ba na yung algae ba. Mas maganda kasi mas green, mas maganda. Kahit si Bebe napansin, sabi ko nga so pwede tayo maglagay ng Insta Organic na ihahalo po yon, powder ihalo sa tubig, i-sprinkle mo, parang Atovi din, magpapalumot siya ng nagpapalumot po siya ng tubig. So ayan, problema pa natin dito si jaguar. Maraming jaguar. Ayan na yung mga yungin. Nahulog kaya ako? Sana wag naman. Underwater tayo. Kailangan natin bumaba. Ayungin natin. Ayaw lumapit ang tilapia. Ailap. Tilapia natin. Cellphone. Disgrasya. Ano pa naman yan? Kumukurap-kurap na. Kumukutik-kutit minsan nagsasabihin tumatawag po yan. Kaya minsan kung baka may kachat ako, bigla akong tatawagan, magugulat kayo. Sira ulo yung cellphone na yan.
Sana nakikita nyo yung ayungin sa ibabaw. Gaano karami. Ayan o. Sana nakikita nyo, no? Yan po yung ayungin, no? Diba? So nakita nyo siguro yung ayungin, mga farmer. Sana nakikita nyo. Ayan na yung ating mga red tilapia. Teka, punasan ko muna. Sorry sorry. Hopla, baka may tubig na naman. So ito dapat kahit 2 times a day. Kahit 2 times a day po makapagpakain tayo. Kasi para po sa kanilang growth na rin. Lumalakas na sila ng kain actually. Ito yung mga maliliit. Tingnan mo, bumalik sila doon. Mga loko-loko. Tapos iikot uli yan. Ayun pa parating. Pero yung una natin binagsakan, sigurado meron na din yung kumakain doon. So hiwalay po sila. Ito yung ibang batch na nandito. So nandito yung karamihan nating nahuli nung nakaraan na linagay natin sa fish cage. Ayan, ay sa bubo trap. Hindi sila makalapit sa akin. Mailap talaga. Ayaw nila dito. Nandito yung pagkain eh. Hindi sila lumalapit. Ayun pa Pero nga hindi kumakain ha. Andoon Walang pakialam. Ang kinaganda sa 2 times or much better 3 times kasi yung mga hindi po nakakain sa unang hagis nyo, may chance pa silang makakain uli, di ba? Sa pangalawa o pangatlong hagis. Pero 2, okay na din 'yon. Ginagawa yan pagka sa tilapia, pagka yung mga juvenile stage, 2 beses na lang sila nagpapakain. Pero pag maliit, mas marami, mas maganda. Every 1 hour, every 2 hours, pa konti-konti. Problema nang natin doon sa ginawa ko, yung naglambat tayo, yung net. Ang naging mali ko doon, aerator talaga ang kailangan. Kung malakas po yung oxygen doon, kahit marami sila, malakas po silang kumain. So nagkulang tayo sa oxygen. Hindi ko na-anticipate na medyo, sabi ko, kahit pala maliliit, siksikan din talaga. Ayaw lumapit dito. Mga loko-loko. Pero pag alis ko niyan, makikita nyo.
Parang koi fish lang. Pero kakainin natin yan. Premium meat daw ito ng tilapia, mga farmer, sabi nila. So, ayan, magsasampling tayo niyan pagka magluluto tayo, and I will describe the taste. Honest review, di ba? Ano ang lasa niya? Bibigyan natin ng comparison sa unang-una sa black tilapia, kung ano ang kaibahan. At the same time, malay mo may kalasa siyang isdang dagat, di ba? So, yung mga tipong ganoon ba? Para ma-describe din natin kung ano ba talaga yung ine-expect natin, na ine-expect ninyo kung sakali man na susubukan po ninyo. Yan, medyo lumalapit na sila, oh. Marami po ang natutuwa sa video natin pag nagpapakain tayo. Actually, gutom pa yan. Pero ganyan lang talaga sila kumain. May hinhin sila eh. Mga edukada itong tilapiyang ito. Mga edukada to. May mga ano to, table manners. Mahinhin. Ayaw nilang ano, ayaw nila nung ratrata na kain. Finesse. Imagine mo yan kung mapapa 800 grams natin, isang order isa, di ba? Mga farmer, naku po. Pero bala ko din pong mag-ano nito, mag per kilo. Order kayo, and then advance order na lang siguro. At pwede naman nating i-ref na ng kinabuka, before a day before hulihin namin, and then i-ref na namin. Sa may mga kunyari magustuhan nyo lang, di ba? Nag-order po kayo, nagustuhan ninyo, pwede tayo magbenta. Kasi sa ibang restaurant ginagawa po nilang maya-maya ito, mga farmer. Naka aquarium. Mga Chinese restaurants marami nito. Kaya lang talagang, alam mo na, third world country ang Pilipinas, kaya hindi nag-click itong red tilapia kasi medyo pricey talaga siya. Yung market lang talaga, hindi siya pwede sa palengke ilagay. Alam mo naman ang Pilipinas, 'di ba? Palengke pa din ang mga tao talaga eh. Mga supermarkets, na lang 'yan. Pero talaga palengke pa rin ang gusto ng tao. Like Masinloc. Ayan na. Isang na tayo. Ay, sorry po Baba ko lang itong aking ayan. So, ibubuhos na natin tong nila. Ubusin nila to. Sa dami nilang yan. Kaya lang, talagang mainhin lang silang kumain. Titirahin nila yan. Ubusin din nila yan, mga farmer. Huwag po kayong mag-alala. Yan ay pagkain nyo. Huwag na kayong ano dyan. Itong doon na natin sa kabila para yung mga malalaki makakain din. Tingnan natin. Sigurado ganda ng araw talaga, napakaganda, sikat ng araw, vitamin D. Kaya lang 9:30 na pala, pero kasi may ulap kaya hindi ganong mainit.
tapos malamig yung hangin. Aba, tahimik yung isda dito. Nako, dito na lang natin, ha? Teka, wag na, diyan na lang natin i-standby. Di ko na muna ihahagis. Tahimik, oh, walang kumain. Ano ang nangyari? Wala pa namang fish kill yan. Di naman siguro bumaba yung oxygen, dahil di naman ganun kainit pa. Karamihan ng fish kill po nangyayari April, May, June. 3 buwan na yan. Second week of April, lumalabas na po yung mga fish kill na yan. Pero kailangan na natin i-set up yung ating patubig dahil kailangan natin magpataas ng tubig, mga farmer. Pero sabi ko, plano ko po bago tayo magpataas, maisara na po yung doon, diba? Maisara na yung doon, tapos ayun po, i-maintain lang muna natin hanggang dyan yung lalim. Pero pagka natambakan na yung doon, pwede pa nating itaas pa yan. Ano nang naman, yung dati yan taas. So ayan, hanggang dito na lang po muna, mga ka-farmer. At marami pong salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Ayan, tingin ko kaya nang i-survive ng summertime, basta't mataas lang lagi yung tubig natin. Tapos kasi halos kalahati naman na po ang may cover nung nung ating kangkong. So hindi na gaanong iinit ang tubig. So ayan, tingnan nyo, dami na nilang kumakain nung umalis ako. Ayan, dami na. Baka naandito na yun yung mga malalaki din, pwede rin. Ubos din nila yan mamaya. Mga ayungin kasi hindi natin nakikita, syempre kakain din yun. Oh, diba? Tapos yung mga naandoon pa, lalabas. Yan. Binuhos ko na kasi yan na yung pagkain nila hanggang maybe 4 o'clock. 4 o'clock hagis ulit tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Good luck to us. Waiting in vain na naman tayo. Pero may humabol po na isang buo na lechon, dine in. Kakainin daw po nila dito. Dito na nila idada. Hindi ko lang kung gaano, ilan sila. Mga bandang 1 o'clock daw. Kumain na rin dito, mga farmer. So ayan, nakakatuwa. Thank you po.